Salamat sa Diyos mga kahabi at bumuti-buti ang aking pakiramdam. Ngayon kasi ang schedule ng aking pagtanim ng aking pipino mga kahabi. Ayan. Kung ano ang aking ginawa upang bumuti-buti ang aking pakiramdam. Inatake kasi ako gabi ng ulcer ko. Sumakit ang aking tiyan buong magdamag mga kahabi. Hanggang umaga ay masakit pala na aking tiyan. Subalit kung ano ang aking ginawa mga kahabi, ito ngayon ninyo ang aking throwback. Good morning. Good morning mga kahabi. Kagabi hindi ako nakatulog ng maayos kasi inaatake tayo ng ating sakit na gastroenteritis na naman. Ito yung kapag ako ay nalilipasan ng gutom, hindi kaagad ako nakakakain at siguro nasobra naman ako sa kakakain ng mga ganito, tinapay, saka yung tikoy. Paborito ko kasing kainin yung tikoy na ginagawa kong isnakan. Kaya kagabi, kahapon nag-umpisa, kaunti pa lang yung naghihilab ang aking tiyan dito. Yan. Kasi ganyan talagang aking sakit mga kahabi, yung parang ulcer or gastroenteritis. Yan. Kung grabe na mga kahabi, ito ang aking gamot. Yan. Yan ang aking gamot. Once a day, 1 hour bago kumain sa umaga. Pagkagising ito kaagad ang aking iniinom. Ngayon hindi ako nag-inom nito kasi tansya ko hindi naman gaano ka grabe. Kailangan lang natin mag-diet or mag-soft diet. Try natin mga kahabi kasi ito talaga ang number 1 na nakagamot sa akin itong pag-diet ko. Hindi always kakain ng tinapay, bawal yung saging, ganyan. Itong nakaraang araw, yan. Panay kain ako ng tinapay. Tapos, kumakain ako ng saging. Kaya ngayon, try ko na mag-soft diet naman ulit ako. Kasi kagabi, bago ako natulog, ito ang kumain ako ng isa nito. Ngayon itong luya, kaunting luya lang, ilalagay natin sa mainit na tubig. Kung minsan, ang pinagagamot ko nito mga kahabi ay talbos ng bayabas. Yan. Yung pinaka-talbos mga kahabi ng bayabas, yun ang ilinalagay ko sa mainit na tubig. At yan rin ang aking iniinom sa umaga. Ayan, bago ako mag-almusal. Yan ang aking pinanggagamot sa aking sakit na ulcer kapag inaatake ako. Itong oatmeal mga kahabi, number 1 itong pang soft diet. Kasi more of fiber kasi ito. Kaya napakaganda ito kapag tayo ay inaatake ng ulcer. Napakaganda nga gawin nating pang almusal to. Mag-soft diet tayo. O kaya panghating gabi. Kapag tayo ay nagutom, pwede ito. Kaysa sa tinapay, ay mas mainam talaga itong oatmeal ang ating gawing isnakan.
At saka isa pa sigurong dahilan kung bakit sinumpong na naman ako mga kabi kasi itong mga nakaang araw ay panay prito kami saka gisa. Bawal kasi sa ganitong may sakit na ganito ay ang sobrang malana. Yan. Hindi ko naman naiwasan kumain ng mga kabi. Prito, pritong manok, pritong isda, ginisa. Yan. Kaya siguro na sinumpong naman tayo mga kahabi. Subalit, mas madali lang naman gamutin ito, ungger, mga kahabi. Ang gagamot lang na naman ito ay tayo eh. Disiplina lang kailangan. Ayan. Dahil nito ay isa pa, yung siguro na i-stress ako kasi nga nung mga nakaraang buwan, ilang buwan na tayong nagpapatrabaho mga kahabi. Oh. Di pa natatapos itong ating tinitirahang bahay. Ayan. Grabe. Siyempre, medyo matrabaho talaga mga kabi kapag nagpapatrabaho tayo. Medyo nakaka-stress talaga. Ayan. Subalit sabi ko sa anak ko, yung nagagastos dito sa bahay ay tigil na muna ang pagpapatrabaho. Huwag na munang stressin ang sarili. At mag-ipon kasi maraming ginagastusan mga kabi. Oo, maraming ginagastusan. Sabi ko, total, hindi pa naman tayo totaling inuulanan. Itong kalahati ng bahay ay nagagamit pa namin. Yan. At saka may 2 kwarto ng malapit ang matapos ay yun ang aming tinutulugan mga kahabi. Kaya sabi ko, siguro magpahinga muna. Siguro isa pang dahilan kung bakit umatake naman itong aking sakit ay kasi ng isang araw, yan, nung tumulong tayo sa aking asawa sa pagbitak ng niyog, kakakain pa lang namin noon. Nakalimutan ko na ang isa palang bawal talaga sa merong ganitong sakit ay kapag bago kang kain, hindi ka pa pwedeng manarabaho. Ayan, yun ang aking nakalimutan. Saka itong sakit na ito ay panay dighay. Yan. Panay utot. Utot dighay. Yan ang aking nararamdaman kapag umaatake itong mga kahabi. Parang punong-puno ang aking tiyan at bumibigat. Ibig sabihin, meron naman akong pagkain na hindi na ilalabas. Dala yan ng siguro nga, ganyan, na busog, nananarabaho. Yun na nakalimutan ko nitong nakaraang araw. Siyempre ulit tayong nasa bukid, nag-aalaga tayo ng mga baboy. Yan. Tapos nagtananim tayo, naglilinis, siguro, kaya nga ganun. Kaya, ayan. Pero, dahil sa ganun nga, mga kahabi, mabilis na pang, magsusup diet ka lang, ilang araw ka magsusup diet. Saka, itong luya, mainam din to mga kahabi kasi sa mga sakit-sakit ng ugat natin, ay mainam din to, pero wag lang marami kasi kapag maraming ininom natin itong luya, ay lalong sasakit ang ating tiyan. Oo. Saka kung iinom ka dito, kailangan may laman ang iyong tiyan. Kaya inuuna ko munang kainin ito, ating oatmeal. Pag naubos ko na ito, ay saka ko naman iinumin itong aking luya. Yan lang ang aking pinanggagamot mga kahabi. Dati kasi na-hospital ako nito. Grabe, mga 6 months. Mga 6 months siguro, saka naalis yung aking ganitong nararamdaman. Kasi hindi ko pa nga nakuha kung anong aking maigagamot. Ngayon ay meron na akong nalaman mga kahabi kung anong ipangagamot ko. Kaya ngayon, mas mabilis na ang pagaling ng aking gastroenteritis. Meron pa akong isa pang ginagamot dito mga kahabi kapag malala na. Nagbe-blender ako ng carrot saka dahon ng malunggay na fresh. Yun ang aking ginagawang juice. Medyo grabe naman kasi ang naging trabaho natin nitong mga nakang araw kasi doon sa bukid kasi wala akong masyadong katulong doon. Grabe sa pag-asikaso kasi yung aking mga anak ay lumipat na sa
kanilang apartment. Kaya nag-iisa na. Kung nandirito sila, salit-salitan kami ng pag-asikaso ng aming mga alaga sa bukid. Ayan. Siyempre nag-aaral, hindi natin madidisturbo ang mga anak natin, lalo kapag nag-aaral. Siyempre paspasan na aral nila ngayon, kaya kailangan nila mag-separate. Ayan. Kasi dito daw, hindi sila nakakapag-concentrate ng kanilang pag-aaral kasi nga, nung nakarang araw, tuloy-tuloy ang ating patrabaho, saka sabog ang aming bahay. Wala pang masyadong, kasi nga, nagpaparenovate nga tayo mga kabe. Yan, halos kalahati pa lang natatapos. Wala pa. Yung pintuan nga, kakabit pa. Isang pintuan pa lang nakabit. Yung mga pintuan sa bintana, ayan, ay kabit na rin. Ayan. Wala pang masyadong naisaayos itong ating bahay kasi nga, wala pa. Sabog pang ating bahay mga kabe. Wala pang, ang kalat pa, wala pang masyadong may lugar itong ating mga gamit. Marami pang gagawin dito mga kahabi. Magkukoting pa. Ayan. Ayan. Dami pang gagawin dito mga kahabi. Hindi pa ito na-finish. Hindi pa fully furnished ito mga kahabi. Yung 2 kwarto na to. Ayan. Matagal pa to mga kahabi bago maayos itong ating pinaparekonstruksyon na bahay. Nung isang araw kasi mga kahabi, gumawa na ako ng plat. Yung plat na pagtataniman natin ng ating pipino. Kasi meron ako ditong pipino. Yan o. Kaya, ang plano ko sana ngayong araw na ito, ay magtatanim tayo ng ating mga pipino. Saka meron akong natira pang buto ng sweet corn nung nabili natin sa market. Kaya, gumawa na ako ng mga plat doon, saka gumawa na ako ng hole o paghuhulugan ng ating mga binhi. Kasi meron tayo dito, marami to. Yan. Nahinog sa puno mga kabi, na pipino. Ayan. Diba? Ang dami. Ang pipino naman kahit direkta natin yan, pwede. Kahit hindi na natin ibilad sa araw, ay mabubuhay itong mga kahabi. Wala namang problema sa pagtanim ng pipino. Ito ang dami, Nahinog din siya sa puno, mga kahabi, Ito, kaya hinog na kasi nga, ilang araw na itong naka-stack dito sa ating bahay. Ayan. Kaya yung plano ko sana ngayon, mga kahabi, ay magtanim ng ating pipino. Ayan. Kung gumanda-ganda ang aking pakiramdam mamaya mga kahabi, ayan, magtatanim tayo ng pipino. Naubos ko yung isang sachet nito mga kahabi. Alot milk kasi mainam na pang soft diet yan mga kahabi kasi nasubukan ko na yan mga kahabi dati nung mas malala ang aking naramdamang sakit noon. Grabe yun. Halos 6 months talaga hindi nawala sa akin yung year na yun. Halos maraming gamot kong naubos. Isa na dito yung ito nga, yung omeprazole. Yan ang aking pinanggamot noon. Saka siyempre kapag sumusumpong itong aking sakit, lahat ng mga ugat ko, yung umaakit ba, parang umaakit yung sakit dyan, hanggang sa likod,
Yan. Silicosib naman yung aking iniinom na gamot. Yan. Para pang tanggal sa sakit yun ng mga ating mga ugat o ng ating katawan. Yan. Kalabat, araw-araw kalabat. Itong aking asawa naman, araw-araw din sa labat ang kanyang iniinom. Kasi nga siya ngayon ay nagme-maintenance rin ng kanyang high blood. Kung iinom tayo nitong luya, kailangan yung hindi sobrang mainit, yung katamtaman lang yung init. Hindi yung sobrang init. Kasi itong ating sakit ay bawal talaga nito yung sobrang init. Yung dapat katamtaman lang ang init ng ating iniinom. Kasi kapag nasobrang init, masakit. Kaya kapag sobrang lamig naman, masakit rin. Yan. Hindi yan ang ating sakit kapag nagkaroon tayo ng sakit na gastroenteritis or ulcer. Yan. Kaya mamaya kapag mabuti-buti na aking pakiramdam ay itanim natin ito mga kahabi. Yan. Samahan niyo ako mga kahabi mamaya. Papunta na tayo sa bukid mga kahabi. Ayan, may dadaanan tayong sapa dito. Daming tubig kasi umulan ng buong magdamag mga kahabi. Hanggang maaga na mayroon pang ulan. Grabe lakas ng ulan. Kaya ayan, kapag malakas ang ulan, ganito talaga dito. Kasi sapa ito, daanan talaga ito ng tubig. Kaya bago pala ako magpumunta doon sa taniman ng ating pipino, ay inayos ko muna itong aking gapangan ng kalabasa kasi halos magiba na mga kahabi sa bigat siguro ng dahon sa mga bunga. Ayan. Tinanggalan ko na diretso ng mga dahon mga kahabi upang makapasok ng init. Kailangan kasi ng ating bunga ng kalabasa ng init upang mas madali silang tumigas. At saka mas mabuti na tanggalan natin sila ng yung matitigas ng mga dahon kasi para yung mga nutrients na nakukuha ng ating mga baging o nakukuha galing sa ugat ng ating kalabasa ay mapunta na sa bunga upang patuloy silang lumaki. Ayan. Nakakatanggal ng stress mga kahabi kapag ang ating tinanim ay nakita na natin na produktado na. Kahit itong ating mga tinanim na siling pahaba,
Ayan. Ito yung ating prinuning. At ito yung ating hindi prinuning. Ayan, napakatangkad na nila at ang yayabong. Malapit na itong mamulaklak mga kahabi. Kaya lang, tinanim ko pala itong aking mga siling pahaba sa ilalim ng aking kalabasa at pipino. Pero nakikita ko naman na hindi naman hadlang kahit nasa ilalim na sila ng ating kalabasan sa kapipino ay ang gayabong rin nila mga kahabi at marapit na nga sila mamulaklak. Nakakatanggal talaga ng stress mga kahabi. Tingnan ninyo. Oh. Kapag namumunga ng ating mga tinanim, parang hindi na pinaghirapan. Yan. Kaya kapag pumupunta ko rito, panay akong video-video at naku, naiinganyo talaga akong video mga kabi kasi nga, siyempre, yung ating pinaghirapan ay nakakitaan na natin ng mga bunga. Pagkagaling natin dito ay punta na tayo upang magtanim ng mga pipino. Ayan. Ngayon ay proceed na tayo dito mga kahabi sa ating taniman ng pipino. Ayan. Ang gagawin ko lang na pananim mga kahabi yung aking hinarvest na hinog ng pipino sa puno. Maraming buto. Ayan. Marami tayong maitatanim. Direkta na natin itong itanim mga kahabi. Huwag na natin itong ibilad sa araw. Kasi hindi naman masilan itanim itong ating pipino. Ayan. Hiwain lang pahaba mga kabi. Ano? Ayan. Ang daming buto. Sigurado pag nabuhay ito lahat mga kahabi ay makakapagbenta na tayo ng ating pipino. Ayan, oh. Wala nang patumpik-tumpik pa. Tara at magtanim na tayo ng pipino. Thank you for watching everyone.